It was a beautiful morning at maagang nagising si Abby. Pagkatapos ng mabititiwan niyang salita kay Carlos na hindi na siya muling magpapakita rito, ay heto, nag-iisip pa rin siya kung pupunta sa opisina nito o mananatili sa bahay. She could not deny the fact na may mga nadarama siyang excitement whenever Carlos came into her mind. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, ay tumayo siya at binuksan ang walk-in closet niya. She took a simple dress. Patutunayan niya kay Carlos na maganda pa rin ang hubog ng katawan niya kahit chubby siya. Ngunit sa laki ng tinaba niya, halos bumuka na ang tahi ng damit ng pilitin niya itong isuot. Hindi nasisiraan ng loob na sumubok siya ng ibang damit. Ngunit nabigo pa rin siya. Napagkasyahin ito sa katawan niya. Ano ba? Sa loob-loob niya. Makisama naman kayo. Bumukas ang pinto ng kanyang silid at inuluwa si Sylvia. Halos lumuwa ang mga mata nito sa gulat nang makita siyang sumusukat ng bestida. O anong nakain mo anak? Nakangiting tanong nito. May date ka ba anak? Umiling siya. Naisip ko lang na nabubulok na ang mga damit ko dito sa closet. Bagay ba mami? Well, bagay naman. Kaya lang, nag-iisip ng pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Medyo masikip na sa iyo. Kung gusto mo, pupuntahan natin ang modesta natin at ipatatahi kita ng magagandang damit. Or if you have time, mag-shopping na lang tayo. Ikaw naman kasi, hindi ko na nga maiintindihan kung bakit bibihira ka ng magsuot ng ganyang mga damit. Palagi na lang jeans at t-shirts ang nakikita kong suot-suot mo. Nalulumong naupo siya sa gilid ng kama. Paano naman kasi? Hindi ako komportable pag nakadress. Feeling ko ay pinagtitinginan ako ng mga tao at lihim na pinagtatawanan kapag nakabistida ako. Wala yatang korte ang katawan ko. Naupo ang kanyang ina sa kanyang tabi. Alam mo ba, Abby, na mahilig akong magsuot ng mga sexing damit noong naniligaw pa lang sa akin ang daddy mo? Napapangiting pagbabalik gunita nito sa nakaraan. I always wanted to impress him. Hindi mahirap para sa akin na gawin iyon dahil talagang sexy ako before. Gusto ko tuloy isipin na nagpapasexy ka na rin sa kung sino. Kaya mo pilit isinusuot ang mga dati mong damit. Of course not. Kaila niya at tumayo upang kunin sa closet ang polo shirt at jeans na siyang nakasanayan niyang isuot. Masama bang isukat ang mga dating damit ko? Now, I still want to impress your dad. Pagpapatuloy ng kanyang ina. But I don't have the guts to. I feel like I'm trying hard, big. Pumurmal ang mukha nito. Ano iha? Have you talked to your dad? Bibisita pa siya ba rito? I don't think so. Napabuntong hiningang sagot niya. Ang gulo-gulo ninyo kasi. Hindi ko kayo maiintindihan. It seems naman na mahal pa ninyo ang isa't isa. The problem is parehong mataas ang pride ninyo. Anyway, today is Wednesday, and it's time for me to go to Daddy's house. Hindi ka ba nahihirapan sa nangyayaring ito, iha? Tanong nito. May panglaw sa mga mata. More than anyone else. Ako ang mas nahihirapan sa sitwasyon nating ito, mami. Seryoso niyang sagot. Gusto kong mabuo muli ang pamilya natin. Sana ay paniwalaan mo nang walang ibang babae si Daddy. He's faithful to you, I swear. Kung gusto na niyang makipagbalikan sa akin, sana noon pa niya ako sinuyo. Sabi nito. Pareho nga kayong may mataas na pride. Iiling-iling na paglagay ng isang perasong damit sa bag ni Abby. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyo. Ang hirap talagang magpalaki ng mga magulang. Bumili ng sariling bahay ang ama ni Abby sa isang exclusive subdivision sa Quezon City.
nang makipaghiwalay ito sa kanyang ina. Ang 60-year-old na lalaki ay masipag at dedicated sa trabaho nito. At ang oras at panahon nito ay nakatuon lamang sa sarili nitong negosyo. At hindi totoo ang sapantahan ni Sylvia na may ibang babae ito. O ang akala ko, hindi ka na naman papayagan ng mami mo na umuwi rito. Nakahinga ng maluwag na sabi ng kanyang ama. Nang maratnan siya na nagkakape sa breakfast nook ng umagang iyon. Can't she do something? Yun ang napagkasunduan ninyo. Sagot niya at naupo sa harap ng kanyang ama. Kung bakit kasi hindi pa kayo nagkabalikang dalawa? Malaki ang problema ng mami mo. Humigop ito ng kape. Masyado siyang selosa. Insecure lang si mami dahil mataba siya. Pagtatanggol niya sa kanyang ina. Ganoon ang papel niya. Ang ipagtanggol ang mami niya kapag kaharap niya ang ama. At ipagtanggol naman ang daddy niya kapag kaharap ang ina niya. Ginawa niya ang lahat ng paraan upang magkabalikan ang mga ito. By the way, tumawag si Carlos sa akin last night. Pagkaraan paglilihis nito sa usapan. Are you going to report to his office today? Never. Mariing tugon niya. He's the most arrogant man I ever met. And I don't want to see him anymore. Pinapairal mo na naman ang bad attitude mo. Napailing na komento nito. Carlos thinks he's somebody kahit wala pa siyang napapatunayan. Inis na kwento niya. Kahit wala namang kakwenta-kwentang kaso ay gusto pa niyang pakialaman. The Cabrera murder case? Tanong ng kanyang ama. Aha. Well, for me, it's a big case, Abby. Everyone knows about the case. At maraming nagsasabi walang kasalanan si Rogelio sa nangyaring iyon. He's innocent at tama lang ang balak ni Carlos na buksan ang kaso. That Rogelio does not want to cooperate. Mariing sabi niya. Nagsasayang lang siya ng oras, Daddy. At ayokong pati ako ay magsayang ng panahon. Yung pamamalagi mo sa bahay ng ilang buwan, Iha, ay pag-aaksaya na ng panahon iyon. Napapangiting paalala ni Roberto sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mo? Parang hindi ka namang interesado sa profession mo. I told you, naghihintay lang ako ng magandang timing. At nag-aaksaya ka ng panahon, Iha? Seryosong sabi ng ama. Don't tell me. Naipapahiya mo na naman ako sa papa ni Carlos. Hindi man sabihin ni Carlos, alam kong he needs you. Ngayon na wala pa siyang pangalan. And you need him too. Para sa iyo rin ang lahat ng ito. Pareho niyong pakikinaban ng isa't isa. Kaya nobody is taking advantage of anyone. But, Daddy, ikaw rin. Nakangiting puto nito sa sabihin niya. Mahirap gumawa ng pangalan sa profesyon mo kung babagal-bagal ka. I tell you, Iha, ang abogadong walang pangalan ay hindi umaasenso. Alright, I give up. Aniya't itinaas ang dalawang kamay. Pupuntahan ko na si Carlos kaysa mapundi ang mga tainga ko sa kakulitan ninyo. That's my girl. Malawak ng ngiting pinakawala ni Roberto Ilostran. Pinipigil ni Annabel ang pagtawa habang pinagmamasdan si Abby mula ulo hanggang paa. Wearing a slightly fitted casual dress, nagpunta si Abby sa opisina ni Carlos ng umagang iyon. Bagamat black ang suot niyang damit, hindi pa rin naikubli ang pagiging chubby niya. She wore a slight makeup, some jewelry, and a perfume. Hindi na backpack ang bitbit niya, kundi isang mini clutch bag. Where the hell do you think you're going? Tanong ni Annabel. Pagkagkuway ay hindi na napigilan ang pagsilay ng sarkastikong ngiti sa mga labi. Of course kay Carlos. Mataray niyang sagot.
Sorry. Kunway natampal ang noong sabi nito. Kamuntik na kasi kitang hindi makilala sa itsura mo na ito. Muling naglakbay ang mga mata nito sa kanya, mula ulo hanggang paa, na may panunuyang ngiti sa mga labi. Anyway, hintayin mo na lamang si boss. Iiling-iling na ibinalik nito ang paningin sa monitor ng computer. Nagtitimping na upo siya sa sofa at hindi niya napigilang pagmasdan si Annabel, mula ulo hanggang paa. Mahaba ang tuwid nitong buhok na palaging nakalugay sa likod. Maganda itong magdala ng damit, lalo pat slim at long-legged ito. Kung tutuusin, ay mas matangkad pa siya kaysa rito. Frankly speaking, Abby, I don't like you. Pagkaraay muling saad nito, na ang mga mata ay nanatiling nakatutok sa computer. Ang mga taong hindi ko gusto ay hindi tumatagal kay boss. Nagtaas noo pa ito. Really? Taas kilay na sagot niya. Well, let's just wait and see, Annabel. If I were you, Abby. Pinutol ang mga salitang iyon nang biglang pagdating ni Carlos. Ma'am Abby, sabi nito. Iyan ang gusto kong itawag mo kay Attorney Ilostrad. Do I make myself clear, Annabel? Tumaba ang puso niya sa pagtatanggol na iyon ng binata. Next time, paingos na sagot ng sekretarya at bubulong-bulong na binalingan ang ginagawa. Saka lamang binalingan ni Carlos si Abby. Mabuti naman at naisipan mo pang bumalik. Formal na sabi nito. He noticed her new look, but he ignored it. Because my dad wants me to. Pairap niyang sagot. Let's go. Iyon lang at humakbang na palabas ng opisina ang binata. Enjoy doing your work, Annabel, sabi niya, bago sumunod kay Carlos. Bye. Iniwanan pa niya ito ng isang nang-iinis na ngiti. Nagtiim ang mga bagang ni Annabel habang sinusundan siya ng tingin. Katulad ng dati, ay sasakyan ni Carlos ang ginamit nila. Dinala siya ng binata sa tapat ng isang one-story law office sa Quezon City. Tahimik na sumunod siya nang bumaba ito. Ang opisina ay nakasara at halatang matagal nang hindi nagagamit. This is my father's old office, sabi ni Carlos nang makapasok sa loob. Nagkalat sa sahig ang mga patong-patong na files, libro, at kung ano-ano pang mga dokumento. Magulo ang pagkakalagay ng mga libro sa shelves. May mga agiw at anay sa dingding at kisami ng opisina at alikabok sa sahig na halatang hindi na nalilinisan. Opisina ba ito? Nakapamaywang niyang tanong. Mukhang stockhouse ito. I was hired by the Abad's law firm a month after I came home from the States, kaya hindi ko na nabigyan ng atensyon ito. Kahit palaging pinapaalala sa akin ni Papa. Paliwanag nito. Now that I'm opening a big case, naisip kong we'll be needing this office. Naupo si Abby sa desk at inangat ang telepono sa ibabaw niyon. Wala siyang narinig na dial tone. Walang linya iyan. Napangiting sabi ni Carlos. Tinupad ni Papa ang pangako niya kay Mama na pagkatapos ng huling kasong hinawakan niya ay pipermi na lamang siya sa mansyon. Tinilikuran niya ang pagiging abogado niya, pati na ang opisinang ito. So are you ready? Baling nito sa kanya. What we're going to do now? Tanong niya. Sisimulan na nating pag-aralan ang kaso ni Rogelio. Sagot nito. In this dirty office? Nanlalaki ang mga matang muling tanong niya. Well, darating ang mga katulong namin sa bahay mamaya upang maglinis dito. Sagot ni Carlos. In the meantime, we can start fixing the files and books here. He glanced at her then smiled. Nagbihis ka pa ng maayos. Sayang lang ang damit mo. Kung marurumihan iyan. If you want, gamitin mo muna ang extra shirt ko sa kotse.
No thanks. Napipiko na lamang na sagot niya. Nagbihis-bihis pa siya ng maganda at nag-ayos ng sarili. Iyon pala ay paglilinisin lamang siya ni Carlos. At mukhang hindi pa naman ito napansin ang pagpapakyut niya. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.